Mga kapalong, good morning po sa ating lahat. Share ko lang yung ating experience mga kapalong regarding dun sa pagpatak ng anti-peste mga kapalong. Kasi dito sa atin sa probinsya, laging uso yung yung peste, yung sinasabing peste. Pero sa experience ko, kasi marami nang nagdaang panahon, may mga peste namang dumaan, pero isang beses lang ako naka-experience na yung piste talaga na grabe, yung halos lahat ng manok ay napiste. So sa ngayon naman, nakaugalian na kasi natin na magbigay ng pang anti-piste. So ang tanong mga kabalong, kung nakakahawa ba yung pagpatak natin ng pang anti-piste na yan, yung pang NCD virus tinatawag. Kasi pag pinatak natin yan, marami kasing maraming sabi na paniwala nila na kapag nagpatak daw tayo ng pang anti-peste na yan, at di nakapagpatak yung kapitbahay, ay mahahawa daw yung mga manok nila. Kasi nagpatak ka ng anti-peste, lalo't hindi nila alam, mahahawa daw yung mga manok nila at mamamatay daw kasi virus daw yun. So regarding sa tanong na yan, so sasagutin natin mga kapalong base lang po sa ating experience mga kapalong. So hindi ko naman nire-recommenda na gawin nyo, o halimbawa may nagpatak sa inyo na kapitbahay ng anti-peste tapos hindi rin kayo magpapatak. Nasa sa inyo yun mga kapalong kung magpapatak kayo o hindi. Pero sa base sa aking experience mga kapalong, hindi naman po siya totally nakakahawa talaga. So nagkataon lang kasi mga kapalong na nung time na yun na nagpatak tayo ng pang anti-peste, kasi na balitaan natin or yung ating manok nagkaroon ng parang yung tinatawag nating peste na yun, yung kumbaga nalaglag na lang sa puno, namatay na lang siya. Virus na pag nakita mo yung manok natin, hindi naman, wala ka naman makita na sintomas ng ng sakit. Kumbaga malakas naman siya, tapos bigla na lang malalaglag. Magtataka ka ngayon mga kapalong, kasi iniisip agad natin yung piste. So nagkataon lang kasi mga kapalong na halimbawa may nagpatak to sa kapitbahay. Dito kasi sa akin, pag nagpatak yung kapitbahay ko, ibig sabihin merong virus, mga sakit na kasi kung nagpatak sila, meron talagang mga virus na nalaglag yung kanilang mga manok. So tingnan din natin yung ating mga manok pagka nagkakaroon sila ng pagpatak ng ng pang anti-peste. Kasi pag nagpatak sila, ibig sabihin merong virus. So tingnan natin yung ating mga manok kung okay sila. Kasi dito sa aking experience, nagpatak sila ng pang anti-peste na yan. Tinignan ko rin yung aking mga manok, sinabayan ko rin ng tingin yung aking mga manok. Nung nakita ko yung mga manok ko na may mga tama sila, may mga sakit nga, may mga sipon, yung iba medyo tulala kasi siguro yung sipon nila lubog, yung sipong lubog, hindi natin makita, hindi nalabas sa kanyang katawan. So ang ginawa ko mga kapalong, ito mga kapalong experience ko lang hindi ko ito nire-recommenda na gamitin nyo o gawin nyo rin sa inyong mga manukan. So base lang po ito sa aking experience, ay isi-share ko lang sa inyo mga kapalong. So nung nagpatak sila mga kapalong ng pang anti-peste na yan, yung aking mga manok, kinulong ko lahat. So kinulong ko lahat ng aking mga manok, kumpleto naman ako sa kulungan mga kapalong doon ko lahat nilagay sa breeding pen ko, yung mga manok nagsama-sama ko. Kasi yung aking mga manok mga kapalong, medyo hindi naman karamihan, naka-pre-rinse na nga lahat mga manok ko so hindi man siya karamihan. Pinagkukulong ko sa mga kulungan. So ang ginawa ko mga kapalong, kumuha ko ng 1 litrong tubig, yung sa painuman ng Coke o Royal, yung malaki na may halong isang takal ng Sunrox mga kapalong. Yung takal lang po mga kapalong ng Sunrox, yung sa may takip nya. So pagkalagay ko doon, maghapon ko nilagay sa painuman nila. Doon sila sa kanilang mga kulungan lahat.
Maghapon yun mga kapalong, hindi ko inalis yung painuman na may lahok na sunrocks mga kapalong. So diretso pakain na yun. So nakita ko yung mga ipot nila medyo puti, tapos yung hindi sila masyadong, yung iba hindi masyadong kakain ng ayos kasi may tama, kasi yung pagkasabay ng ano nila dito ng pagpatak ng pang-vaccine na yan, eh may mga tama talaga yung mga manok. Kumbaga nagkataon na talagang nagsakit ng manok. So hindi pa sila nakakainom nung time na yun, nung ano, hindi sila makakain. So nung siguro nauhaw din siguro sa maghapon, nakababad yung tubig, nakainom din siguro. So kinabukasan, lumakas-lakas na sila. So ayos na yung kanilang pakaramdam. Kumbaga maliligsin na, nakain na lahat sila. So yung painuman, dinagdagan ko lang ng ano, ng tubig na may mix na sunrocks. Ganun pa rin mga kapalong, 1 litrong tubig, isang takal dun sa takip ng sunrocks. So nilagay ko pa rin sa kanila doon, maghapon din yun. So hanggang 3 days mga kapalong, 3 days kong ginawa, maghapon yung painuman doon sa mga manok, painuman na may lahok na sunrocks. So 3 araw mga kapalong kong ginawa. So yun, okay naman sila, malalakas at walang sakit, tanggal din yung mga sakit nila. So okay na sila, okay na rin yung kanilang dumi, madiligsin na, malalakas na. So pinalaya ko na uli after 3 days. Tinanggal ko na ulit sa kulungan, naka-pre-rinse na ulit sila mga kapalong. Kung minsan nahawa na rin sila doon sa ano, nakakagala sila doon sa kabilang bahay kasi bakod lang naman ang pagitan, bakod lang. So yung may mga patak ng ano, ng ano, pang piste, may mga vaccine, kung minsan napunta sila doon, okay naman sila mga kapalong. Sa experience ko, wala silang hindi sila nakakahawa. So siguro nakadepende rin siguro sa paggamit, no mga kapalong, kasi may mga baka mayroong mga nagpapatak, hindi marunong gumamit. hindi nila alam yung protocol, excuse me po mga kapalong. So may mga kangkasiyan mga kapalong, yung paraan para kung paano maiwasan na hindi makahawa yung vaccine na yan. So sa experience ko lang mga kapalong, hindi siya nakakahawa. So nakatipid rin siguro sa mga, siguro kung mga magagaling na yung mga nagpapatak, mga veterano na sila, kung baga alam na nilang gagawin. So siguro doon ano natin na hindi makakahawa yung vaccine na yan, yung tinatawag nating pang antivirus sa mga manok. So kasi baka yung iba hindi marunong, kasi ang alam ko dyan, binabaon nila pagkatapos yung gamit, produkto na binabaon nila para daw hindi makahawa. Yun ang sabi nila. So hindi man tayo nabatay doon. So para sa akin lang, sa tanong na kung nakakahawa ba, sa experience ko lang mga kapalong, hindi po mga kapalong, hindi po nakakahawa. Sa experience ko lang mga kapalong, hindi ko lang alam mga kapalong sa iba kung sa experience nila ay nakakahawa. Dito lang sa akin mga kapalong, sa experience ko, hindi po nakakahawa. So yun lang ang gagawin natin, kasi kaya nga sila nagbabaksin, kasi merong virus na dala yung hangin. Kumbaga hindi ko alam kung sa hangin o sa dala ng ano, ng mga paniki o mga ibon, o kasi katulad sa gabi maraming paniki. Kumbaga baka yung mga ihi nila, mga ipot nila, ganun, yung mga dumi nila ay nakakain ng ating ano, mga alagang manok. Kasi dito sa amin magubat, maraming paniki sa gabi. So hindi natin alam, baka dala ng mga hayop din sa gabi, ganun. So yun lang mga kapalong, at share ko lang yun mga kapalong, base lang po sa ating experience, yung ating sagot mga kapalong. So yun lang, at muli isang magandang araw po sa atin. Salamat mga kapalong. God bless sa atin. Salamat po.